Ito ang Istorya Pinas. Palalim ng palalim ang nahuhukay sa pag-iimbestiga tungkol sa illegal na operasyon ng Pogo sa ating bansa matapos nakita sa mga ebidensya na nahalungkat ang pagkadawit ni Attorney Harry Roque na dating cabinet member ng dating administrasyon na ang kanyang pangalan at mga banking details sa illegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon pa sa Senate President Chis Escudero at iba pang senador na dapat iimbitahan sa susunod na hearing si Attorney Harry Roque para sa masusing pag-iimbestiga. Nalula naman ng publiko sa napakalaking pera na nasa bangko ni suspended Mayor Alice Guo na ang isang bank account lang ay naglalaman ng 28 billion pesos. Grabe, isang bank account lang yun, billion na ang laman, na ayon pa sa AMLAC na meron itong 31 bank accounts. Oh my God, grabe to. Nagbigay naman ng utos ang Court of Appeals na ma-freeze ang lahat ng accounts, asset at ari-arian ni suspended Mayor Alice Guo. Ayon pa sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David na wala pa siyang natanggap at alam tungkol dito. Ano ka ba, attorney? Parang wala ka nang mahuthot nito. Iyak ka na, Alice Guo. Ito na ba ang hustisya na inaasam ng mga biktima at taong bayan? Kailan pa ba masasara ang kasong ito? Kaya dahil sa kontrobersyang ito, nagbigay ng samot-saring komento ang ating madlang netizen. Nice job! Dapat talaga aksyonan. Ginawang playground na ang bansang Pilipinas. Tama lang ang ginawa ninyo para leksyon sa iba. Isunod sana yung mga kasabwat na mga Pilipino na mga nakaupo sa pwesto na nag-approve dyan. Hindi naman mangyayari yan kung walang approval. Tama po ba? If hindi makulong itong si Alice Guo, it means hindi maganda ang system natin sa gobyerno. Klarong-klarong violation ito sa bansa natin. Naitago sa vault ang ibang pera niyan. Ayaw na humarap sa Senado kasi bistado na ang kasinungalingan niya. Dito natin mapagtanto kung gaano kaluwag ng mga ahinsya ng gobyerno, lalong-lalo na ang immigration upang makapasok ang mga dayuhan dito sa ating bansa. Kahit wanted sa kanilang bansa, magkano ang dahilan? Actually, nalula kami, Senadora, doon sa lumabas na pera ni Mayor Alice. 27, no? Ma'am, 28 billion sa isang pangalan lang po, ma'am. Anong nakapanayam ka namin, nabanggit mo sa amin na may relasyon itong ginagawa ninyo, natuklasan nyo na may relasyon ito doon sa mga previous Senate hearing, no? Ito bang Senate hearing na ito yung tungkol sa Farmally, ma'am? Iyon na nga po yung lumabas na nitong nakaraang hearing namin. Kasi nung ni-raid yung Pogo sa Bamban, Tarlac, maraming papeles ng iba't iba pang mga Pogo ang natagpuan din doon. At yung isa doon ay yung Brick Hearts Technology Inc. Nung sinuri namin yung mga incorporators niyang Brick Hearts, isang pangalan ang nag-stand out. Nagngangalang Gerald Cruz. Pamilyar ang pangalan na to sa amin kasi si Gerald Cruz ay incorporator din ng Farmally Biological Company Inc. And talaga, Sir Joel mismo thanks to the extensive Farmally hearings led by the Blue Ribbon Committee sa ilalim ni dating Chair Sendic, alam natin na itong si Gerald Cruz, incorporator din ng isa pang kumpanyang nagngangalang Full Win. Sino ang chairman ng Full Win? Si Michael Yang. But wait, there's more. Itong Pogo na Brick Hearts, ang email ay pareho din pala sa isang kumpanya naman na tinatawag na Shonway Technologies Inc. Pogo din po yan, kung saan ang sinasabing may-ari din ay si Michael Yang din. So yes, no, ang mahiwagang Michael Yang. Si Michael Yang na dating economic presidential advisor kay Duterte. Michael Yang na napakalapit sa dating Pangulo. So, tila itong mga Pogo ay one big happy family, no? Family po, ma'am, family. Family. Tip of the iceberg. Ito si Michael Yang. Yan din po yung pinapa-aresto ng Kamara sa dahil hindi uma-attend sa drugs hearing. Oo nga. Tama kayo, Miss Weng. Tama. Okay. Ma'am, ano ang relasyon dito? Kasi parang sinasabi ninyo, parang baka magduktong ito kay dating Pangulong Duterte. Well, yun na nga po. Kung mapatunayan po namin patuloy na kasangkot si Michael Yang dito pati sa
iniimbestiga nating mga ugat ng problema natin sa Pogo, alam nga natin na dati siyang economic presidential advisor kay Duterte, napakalapit niya sa dating Pangulo. So, iniisip po namin, baka yung nabitin noon na investigasyon sa Pharmaly na i-establish yung connection pati ni Duterte dyan, baka dito sa Pogo ay ma-establish po namin. Medyo lumalalim ito, ma'am. Parang baka sabihin naman ng taong bayan, parang hindi na ba matitigil, hindi mahihinto, parang walang period. Sa tingin nyo hanggang kailan patatakbo itong investigasyon po ng Senado? Well, mukhang marami-rami pang kabanata ang Pogo fiasco na ito. But hopefully, ilan na lamang hearing ay sa wakas maisasara na namin. Actually, itong misweng 4 na taong investigasyon ng Senate Committee on Women laban sa Pogo. Kasi nagsimula yan sa Pogo-related prostitution. Yes. Naging illegal recruitment and detention. Naging yung mahabang mga buwan sa pastilla scam hanggang dumako dito sa bulto-bultong human trafficking, cyber scamming, money laundering, itong anggulo pa ng espionage at itong ang pagbenta at pagkasangkapan ng Filipino citizenship para bigyan ng legal cover ang Pogo at mga krimeng nakakabit dyan. Honestly, tuwing dati akala na namin patapos na ang investigasyon sa Pogo, may bagong victim survivor na lalapit o may bagong whistleblower na magsusumbong na nanganganak ng problema itong Pogo. Lumitaw nga rin dito, Weng, yung yung 'di ba, yung pamimeke ng birth certificate. Correct. Tapos para makakuha human trafficking, para maging Filipino citizen. Dito po sa Santa Cruz, Zamboanga del Sur. Davao del Sur pa. Ma'am, ano pala ito? I think there's a flaw in our system, no? Kasi pagka nag-apply ka sa PSA, Weng, sabi say, ay wala ka record dito. Punta ka sa local civil registry. Doon ka kukuha. Yes. So, ang local civil registry, pagka kinurap mo yan, kung ano man ang inisyo niyan, syempre kukunin ng PSA. Yes. So, I think there's something wrong with our system. Natingin natin kung ito'y in aid of legislation, itong ginagawa po ninyo, palagay ko dapat. Baka pwede masilip na rin yun. May mga butas doon, ma'am. Di ba? May mga butas. Opo, actually, meron na ngang mga kababayan tayo at mga netizens, batid po nila yung napapansin ng komite na brittle yung ating regulatory system. At yung pagka mabuhay na yan, pinagsasamantalahan ng mga may masasamang balak. Pero hindi po papayag ang Senado na tuluyan nilang sirain itong sistemang ito. Kailangang ire-reforma ng bawat department at attached agency na kalahok ngayon sa aming investigasyon yung nasisilip nilang mga cracks na ganon. PSA man yan o nung isang nakaraang hearing yung Philippine Retirement Authority din, kahit nga po yung NBI. So nagkakaroon po sila ng kasabay ng mga, kung may ongoing na mga reforma na sila, nagkakaroon sila ng realization dito sa aming investigasyon na meron talaga silang dapat higpitan pa sa kanilang mga sistema at saka kooperasyon among each other para tigilin na yung ganitong pagsasamantala sa mahinang mga sistema natin at the hands ng mga kriminal. Balikan ko lang po yung pagdinig, Joel and Ma'am Riza. Kahapon, di ba, nag-decide ang AMLAC magkaroon na ng freeze order sa lahat ng ari-arian at napakaraming bank accounts pala nito si Mayor Alice Guo. Pero yung issue ng pagpapaaresto sa kanya ng Senado at sa kanyang pamilya, kailan po yun maisasagawa or mailalabas yung arrest warrant sa kanila? Well, as we speak, Ms. Weng, pinoproseso na ang arrest order para sa mga sinight in contempt. At sigurado ko gagawin yan sooner rather than later. So para maalala po ng ating mga tagapakinig, kasama dito sina Mayor Alice Guo o Guo Huaping, pati na yung kanyang mga kapamilya, no? Ang tatay niyang si Jian Zhong Guo, ang mga kapatid niyang si Sheila Guo, Seaman Guo at Wesley Guo, at ang nanay nilang si Lin Wenyi. At kasama din sa mga kinontempta si Dennis Cunanan, convicted na dating TLRC Deputy Director General. Dahil nakita sa mga dokumento na authorized representative siya ng POGO sa Bamban Tarlac at yung POGO sa
Porac, Pampanga. At isa pa ay si Nancy Gamo, ang nakapirmang personality na nag-aayos ng mga papeles ng Pogo na ni-raid sa Bamban. Saka nakapirma din siya sa mga papeles ng ibang mga negosyo ni Mayor Alice Guo. Sinight silang lahat in contempt dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa hearing. Pambabastos po yan sa institusyon ng Senado. At dahil nasabina na sila nung una, obligasyon nilang respetuhin ang batas ng Pilipinas. Kritikal ang mga papel nila sa investigasyon tungkol sa mga krimeng dala ng Pogo sa bansa. Kaya hindi katanggap-tanggap na isnabin nila ang sabina. Ma'am, pero ang monitoring po ba ng immigration, may report po ba sa inyong immigration na lahat ng nabanggit ninyong personalidad ay nasa atin pa dito sa Pilipinas o baka naman may mga nakalabas na dyan? Opo, actually Ms. Weng, sa isang nakaraang hearing, sinabi po ng BI na yung mga magulang ni Mayor Alice Guo ay mukhang bago na issue yung ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ay nakapag-abroad na. So ang inaasahan po namin ay sina Mayor Alice Guo at yung kanyang mga kapatid at yung iba pa naming sinight in contempt na sila ay nasa bansa pa. Unfortunately, Joel, di ba mga kapo, sa pag-lookout bulletin, hindi yan pwedeng harangin, ma'am. Lookout lang yun. Lookout lang yun. So, alert lang immigration din. Pero nabanggit kasi yung pangalan ni Attorney Harry Roque. Siya ba ipatatawag din ng inyong komite? Opo, patatawagin po namin siya. Pati si dating PAGCOR Chair Domingo. Kasi si dating Sec Harry Roque, todo deny siya na di daw siya sangkot sa ni-raid na Lucky South 99, yung Pogo na ni-raid sa Porac. Halang, iba ang sinasabi ng ebidensya. Isa sa mga official attachment na pinasa ng Lucky South 99 sa PAGCOR para sa kanilang application ay isang dokumento ng organizational chart kung saan nakadrawing na legal, no? May box. Legal si Harry Roque ng kumpanya nila. At wag din po natin kalimutan na si PAGCOR Chair Tenco mismo, nitong nakaraang hearing namin, nagsabi na si Harry Roque ang sumama kay Cassandra Leong na incorporator ng Lucky South 99 para makipagpulong sa kanya dahil sa issue daw ng kumpanya sa tax. Sabi din ng Assistant President ng Offshore Licensing Department ng PAGCOR na si Attorney Jessa Fernandez, itong hearing din namin, si Harry Roque ang nagfa-follow up. Nagtatanong kung ano pa ang mga lacking documents na kailangan i-comply o ano ang status ng application ng Lucky South 99. Naka-anim na follow-up daw siya sa PAGCOR. Ano ba nangyayari pagkatapos ng mga revelasyong ito sa hearing? Sabi niya, ni Attorney Roque, di daw niya alam kung bakit nandun yung pangalan niya sa organizational chart. Itong mga konektado sa Pogo, puro na lang hindi alam o hindi maalala ang sagot, ano? Baka naman po kaso din ng ibang katulad na nagamit na incorporator. Ayun, hindi nila alam. Pero silang history na nagagamit ng pangalan. Pero I'm sure mako-question naman si Attorney Harry Roque once na humarap sa Senate. Opo, kasi bakit siya sumama sa may isang incorporator ng Lucky South 99 sa pulong at bakit siya nagfa-follow up kung kumbaga biktima rin lang siya ng identity theft. Hindi sarili niyang katawan ang pumunta sa pulong, sarili niyang boses ang tumatawag sa PAGCOR pagkatapos. Hindi naman AI, ma'am. Grabe, no? Kung AI na yun. Senator, maraming nababanggit na iba pang pangalan, katulad ng mga nasasangkot na galing sa family, hindi po ba? Yes. Yung pong mga pangalan, mga big shot ito, Joel, hindi mga ordinaryong mamamayan ito at hindi basta mga negosyante. Paano po sila itatrato ng Senado ngayon? Sila din po ba ay paharapin ninyo sa mga darating pang pagdinig, kagaya ni si Michael Yang na hinahanap din ng Kamara? Opo. Pag-uusapan pa namin kung pahaharapin na namin si Michael Yang, pero iimbitahin na talaga namin yung Gerald Cruz kasi lumabas siyang pangalan sa dokumento ng isang Pogo company na ang papeles ay natagpuan dun sa Pogo raid sa Bamban, yung Brick Hearts Technology. And then patuloy naming susundan yung mga clues mula sa Brick Hearts at Pharmaly Biological na nakalista dun pareho si Gerald Cruz at yung iba pa niyang mga business connections, both mga kumpanya tulad ng Fullwin at saka yung mga opisyal ng ibang mga kumpanyang iyon tulad ni Michael Yang.
O plus yung Seanway technology pa. So, patuloy po naming i-research iyan. Actually, nalula kami, Senadora, dun sa lumabas na pera ni Mayor Alice. 27, no? Ma'am, 28 billion sa isang pangalan lang po, ma'am. Parang kaya niyang tumbasan ang kayamanan po ng mga Ambani ng India. Diba? Pwede niya papuntahin dito si Justin Bieber, Weng. Naman. Solo niya pag-concertin ng 10 araw, diba? O din pag-asa na rin tayong mag-concert dito si Taylor Swift. Diba? Baka, oo. Hindi na tayo deadmahin ni Taylor. Nagulat lang ako, merong isang tao na ganun karami ang pera. Ano yun accounts pa lang yun. Hindi pa natin pinag-uusapan ng iba pang mga asset. Oo, diba? Yes, Kakaiba. opo. Pero hindi naman nahahantong doon sa paghahalukay ng mga detalye kung bakit may ganong klase ng kayamanan si Mayor Go, ano po, doon sa inyong investigasyon. Sinimulan na rin po namin sa investigasyon ng Committee on Women, yung pagtatanong na paano kaya napondohan ng pagtatayo ng isang Pogo Hub sa Bamban kung sa mga nauna lang niyang maliliit at medium size at mangilan-ilang malalaking negosyo na nung ipakita naman yung mga financial statements nung ilang mga taon, halimbawa yung pinakita ni Sen Sherwin, napakanipis naman ang kita na naka-reflect doon o di kaya may mga taon na lugi pa nga. Kaya po yung angulo ng money laundering ay aming ding inimbestiga. And of course, yung kanyang conspicuous consumption, tawag pansin talaga kahit sa netizens, no? Yung mga luxury na damit, alahas, sasakyan, hindi lang mga luxury vehicles na panlupa, meron pang chopper, di ba? So, talagang ang daming kaduda-duda. O sige ma'am, abangan namin yung mga development. Mag-ingat po kayo. Salamat sa oras, ma'am. Thank you. Ng anuman. Thank you, ma'am.